At ulitin ko, ito po yung pinag-uusapan natin, yung patuloy na sa gobyerno, patuloy na dito sa Pilipinas, ang 117 billion pesos PhilHealth funds, ng PDIC funds, 117 billion pesos. Pera ng PDIC, linipat sa program appropriation. Kinuha yung pera ng 25 billion pesos ng DBP at 50 billion pesos ng Land Bank, inilagay sa non-performing Maharlika Investment Fund. Yung pera po ng PhilHealth na 60 billion pesos last year, kinuha ng national government, ilinagay sa unprogram appropriation. Ano po yung unprogram appropriation? Ito po yung luho, kapritsyo, pork barrel ng mga mambabatas. At ganun din ang ating mga manggagawa sa gobyerno, 1.8 million strong government workers. Kinuha po yung 2.3 billion pesos ninyo. Sunog na po iyon. Ang nagsabi po niyan mismo ang COA. Sinunog ng GSIS management ang hard-earned 2.3 billion pesos ninyo. 2.3 billion pesos. Yung kinakalta sa inyo tuwing sahod, umabot po ng 2.3 billion, sinunog po ng management ng GSIS. Sa paanong pamamaraan? Bumili po sila ng shares of stock o naglagak sila ng pera sa tatlong publicly listed company na hindi naman po kumikita. Bago sila naglagak noong 2022 or 2023, 3 taon po bago ang 2023. 3 taon, hindi po kumikita yung tatlong publicly listed companies. At sa loob ng 3 taon, from 2019 to 2022, ayon sa COA, hindi po ito nagbahagi ng dividendo. Paano nga naman makakapagbigay ng dividendo? Lugi nga ho, hindi kumikita So sinunog sadya yung 2.3 billion pesos ng mga manggagawa sa gobyerno. Mag-ingay kayo, magalit kayo, kagalit-galit ito. Higit pa sa plunder ito. Kay MJ.Q, do you feel sorry? Do you regret that you endorse? I feel sad, I feel bad, I feel sorry, I feel so ashamed sapagkat hindi ito yung pinag-usapan naming direksyon. Hindi ito yung napag-usapan naming landas patungo sa good governance. Ito ay patungo sa bangkaroteng estilo ng pamumuno, yung predatory governance. Ito ang ginagawa nila. Ayaw nila kayong umunlad. Ayaw nilang tumalino at umunlad ang kabuhayan ng bawat Pilipino. Hindi po tayo bubuti sa ayuda. Wala po ni isang tumanggap ng ayuda ang kayang magbigay ng patotoo na bumuti ang kanyang buhay, na naiahon niya sa kahirapan ng kanyang pamilya. Wala pong buting dulot yung akap ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Ang ibig sabihin po uli ng akap, ang kakapal ng kanilang pitaka dahil dyan sa walang katapusan na akap, AIX at kung ano-ano pang ayuda na binibigay para mabudol pa kayo lalo. Jumpy, sa okay ba sa iyo, opinion ni Ted Filon na dapat maglabas ng SALN ang mga tumatakbo? Okay po ako doon. Subalit kinakailangan maging responsable naman yung pagpapakita ng SALN ng mga tumatakbo. Pero wag po yung tumatakbo dahil wala pa naman po yan sa gobyerno. Mandatory naman ho kasi mga kababayan na pag ikipapasok sa gobyerno, kinakailangan magsumite ka ng SALN. Siguro ang ibig sabihin ng iba ay yung kung dapat bang ilathala o i-publish o ipakita yung SALN. Doon ho tayo may reservation because it will put in harm's way not just the one who submitted the SALN, kung hindi pati ang kanyang pamilya. Kailangan lang responsable yung pagkuha ng SALN at kinakailangan malinaw kung saan gagamitin. Kung para kasuhan, meron naman pong privacy mga kaso, pero kung para lang hiyain o dili kaya ay iharas o takutin ang nagsubmit ng SALN, wag na po tayong pumayag muna doon. Bukod sa SALN, tama. Ako po'y nag-submit nung ako'y nag-file ng aking Certificate of Candidacy. Ako ho ay nagsumite ng aking resulta ng aking drug test. Subalit hindi raw po kinakailangan, sabi ng Commission on Election. Bagamat, hindi po kailangan, dinala ko na rin sapagkat baka sakaling tanggapin, at least ako ay nagsumite na ng aking drug test. Yun din ho ang aking sinusulong bilang senador ninyo. Palakasin natin ang PIDEA. Amendahan natin yung kapangyarihan ng PIDEA na bigyan natin sila ng kapangyarihan na magsagawa
ng mandatory drug test sa lahat na naglilingkod sa gobyerno at sisimulan natin yan sa tanggapan ng Pangulo para nakakasiguro tayo na tama yung direksyon ng ating bansa. Kay Christine Pangilinan, bakit po sinama ang PMA budget sa education budget? Hindi naman nila hawak yon. Tama yon. Sinama nila yung budget ng PMA, sinama nila yung budget ng PNPA, sinama nila yung budget ng Local Government Academy, sinama nila yung budget ng National Defense College, sinama nila yung budget ng Public Safety College. Hindi naman po under ng DepEd yan. Kaya po nila ginawa yan, rinemedyohan, rinetoke, para magmukhang hindi unconstitutional yung budget natin ng 2025 na pinirmahan ni Bongbong. Hindi pa rin na correct yun, hindi pa rin po legal yung pinirmahan niyang budget, sapagkat pag inyo pong hinimay at atin po itong hihimayin, higit pa rin pong malaki yung budget ng Public Works kung iahambing mo sa budget ng Department of Education na kinaltasan ng 12 billion pesos. Binawasan ng 12 billion pesos. Ito'y sa kabila na kulelat po tayo sa larangan ng math, sa larangan ng reading, sa larangan ng science at sa larangan ng spelling. Kulelat po tayo. Kulelat po ang mga kabataang Pilipino. Kinuhaan pa ng 12 billion pesos ni Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Si Martin Eigenman, keep the flame of patriotism, Attorney Senator Vic. Martin, I'm not here giving information. Thank you, by the way, Martin, but I'm not here just to inflame yung passion o pasilabin ang damdamin at pagmamahal sa bansa na nating mga Pilipino. Kinakailangan, nalalaman ninyo kung bakit dapat magliyab ang inyong pagmamahal sa bansa. Kaya po tayo merong ganitong araw-araw sinisikap ko na diretsa ang pakikipag-ugnayan sa inyo nang malaman ho ninyo yung mga makabuluhang usaping panlipunan na dapat ay kasali kayo, dapat ay naririnig kayo at dapat may tinig kayo. Edgar Lapurga, dapat kahit 10,000 lang ang ninakaw, dapat parusahan o tanggalin na sa pwesto. Pag-aaralan po natin yan from 50 million, initial panukala ko, baba natin into 5 million. Pero nakikinig po ako sa inyong lahat, kaya tayo may diretsa ang ugnayan. Kung kinakailangan pa natin ibaba ho natin at isunod natin ang parusang penalty sa lahat na gobyerno. Kay E.G. Gutierrez Escorial, bakit po lagi si VP Sara ang question nila tungkol sa pera? Mas malaki po binubulsa nila. Kasi nga po nais din nilang ang posisyon ng Vice Presidente kay Inday Sara Duterte. So makikita natin kung gaano sa pera, hindi lamang sa pera, kundi pati sa kapangyarihan ng mga ito. Hindi po sila kontento na pera lang po ninyo, yung pera natin mga Pilipino ang kanilang kinakailangan nila ang Office of the Vice President o yung posisyon ni Inday Sara Duterte para nang sa ganoon makasiguro sila na lalagpas ang kanilang termino sa 2028. Huwag tayong pumayag. Huwag ho tayong pumayag.